Magandang buhay mga kawika! Ako si Binibining Antoinette. At kasama ko dito ay si Binibini. At ako naman si Binibining Pearl. At kami ang magkasangga. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang aspeto ng ating pagiging Pilipino, ang ating kakayahang pangkomunikatibo. Tara, samahan niyo kami! Ang wika na bisa sa pakikipag-ugnayan. Ito ang daan upang magkaunawaan. Ang komunikasyong pangkomunikatibo ay hindi lamang bastang paggamit ng wika. Ito ang kakayahang makipag-ugnayan ng epektibo sa iba't ibang paraan at sitwasyon. Kaya't samahan niyo kami upang tuklasin ang iba't ibang kakayahang pangkomunikatibo. Magandang kapatid sa Santos. Magandang kapatid sa Santos. Ano yung paglalingkod ko sa'yo? Sana makatulong ang tatalakay ko ay ang mga paraga ng pag-uasa sa mga kabataan sapagkat sila mas pinipinila ang gadget kaysa sa aklat. Magandang simula. Ayusin natin inyong gramatika. Sa halip na kasi, gawin sapagkat. Gawin mas pinipilit mga kabataan ang mga gadgets. Pasan ang yung at palaging tandaan ang raw versus daw. Okay po. So, ang tatalakay ko ay ang halaga ng pagbabasa sa mga kabataan sapagkat tila mas pinipili nila ang mga gadget kaysa sa aklat. Ang pagbabasa raw ay nakakatulong. Pahusay, ayusin naman ang inyong gramatika at natuloy na maging sayo. Maraming salamat po, Tina Santos. Salamat din hanggang sa susunod. Una, ang kakayahang linguistiko ay tumutukoy sa kakayahan o abilidad ng pag-aaral ng tatlo o higit pang lingwaheng wika at dialekto, kabilang na dito ang syntax, morpolohiya, lexicon, phonolohiya at ortografiya. Ay, Sally! Kumusta na? Tagal na hindi nakita. Oo nga eh, busy sa work. Ikaw, kamusta ka naman? Yun lang, grabe yung traffic kanina. Buti na lang nakarating agad ako dito. Oo, nakaka-stress talaga dito sa atin. Anyways, anong order mo? Libre ko na. Talaga? Mag-iba ka na ngayon ah. Isang iced coffee na lang, salamat. Walang anuman. Anong plano mo this weekend? Pero pag nakausap mo ay kaedad at kaibigan, maaaring sabihin, "Uy, kamusta ka na?" O di kaya yung mga di formal na mga salita sa komunikasyon. Kung ang kausap natin ay mas matanda sa atin at hindi natin masyadong kakilala, mas marapat nating gamitin ang mga salitang po at opo. Magandang hapon po, Lola Ising. Kamusta ka na po? Mana po. Kawaan ka ng Diyos, Iya. Diyan lang sa tindahan na po. May bibilhin lang ako na gamot. Sige po, Lola. Mag-ingat ka po, ha? Sige, Apo. Mag-aral ka na mabuti, ha? Sige, Lola. Mag-ingat ka po, ha? At ang ikalawa ay ang kakayahang social-linguistiko. Ito ay ang pag-aaral ng wika at ng lipunan. Ito ang nagbibigay pansin kung ano ang angkop na gagamiting wika na nakadepende sa ating sitwasyon o ang kausap. Uy, Leia! Kamusta
ang kasampung baitang kanina. Uy, ikaw pala yun, Elena. Maayos naman. Pero parang matamlay sa Rebolusyong Pilipino. Parang hindi nila ma-relate eh. Talaga? Sinubukan ko sa Filipino ang modernong awitin na may temang pag-ibig. Gumana! Hindi ba mas mainam ang klasikong tekstong tulad ng kay Rizal? Mahalaga pa rin iyon, pero dapat ipakita natin ang pagiging makabayan na hindi lang dapat sa nakaraan, kundi pati sa kasalukuyan. May punto ka. Siguro, kailangan ko rin mag-isip ng iba pang estratehiya. Salamat, Elena. Tuman, kailangan natin magtulungan at ibahagi ang ating kaalaman. Tumpa! Pangatlo ay ang kakayahang diskursal. Ito ay tumutukoy sa kakayahan na matiyak o masigurado na tama ang isa o higit pang kahulugan ng teksto at sitwasyon na nakapaloob o nakaayon sa konteksto. Ito ay ang kakayahan na bumuo ng maayos at makabuluhan na usapan o teksto. Okay, team. Quiz na bukas at kailangan natin ng plan. Oo. Sagutin ko lahat ng mga tanong tungkol sa mga nakata. Ako naman sa mga nobela at kwento. Pwede, pero paano kung mayroon tanong na hindi natin alam? Ipasa lang ang test ko, Nela. Kasi ikaw yung pinakamalawak na kaalaman sa akin. Sige, pero paano kung mahirap ang tanong at kailangan natin ng tulong? Mag-brainstorm tayo. Tapos, sama-sama tayo mag-init. Magaling, basta't magtulungan lang tayo at magtiwala sa isa't isa. Kaya natin to! Kaya. At ang panghuli ay ang kakayahang strategic. Ito naman ay ang paggamit ng estratehiya upang makamit ang layunin sa komunikasyon. Makikita natin dito ay ang pagpaplano. Wika ko, Kakayahan ko! Hanggang sa muli!